Good morning po sa lahat. Dinalaw niyo ba ang inyong mga mahal sa buhay na yumao na? Kung hindi niyo pa dinadala, huwag kayong mag-alala. Kayo po ang dadalawin nila. So hindi na po yan ang pinaniniwalaan natin. Yan po ay bahagi po ng ating pong mga dating mga nakasanayan na ang mga kaluluwa ay muling magbabalik. At kung kaya't yung iba ay dinadasalan, no? May mga unfinished business daw po. But anyway, bahagi po yan ng mga maling katuruan na ating pong nakasanayan noon. At bahagi rin po yan ng mga standard ng sanlibutan ito. But tayo bilang mga Kristiyano, iba po ang ating pong pamantayan. Ang standard po ng sanlibutan, kung hindi man madalas, minsan, ito po ay nagdudulot ng mas marami pang pinsala kaysa sa pakinabang. At yung pong pagsunod naman po natin sa pamantayan ng Diyos, oftentimes, very, very unpopular. But it provides fulfillment and sense of self-worth. So, alin ba ang mas mainam na dapat sundin? Standard ng sanlibutan o standard ng ating Panginoon? So magang ito, yan po ating tutunghayan, yan po ating aaralin. At ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa usaping ito? When the world says, Father God, we thank you because we believe. Meron po kayong nais na iparating sa amin sa oras na ito. We pray, Lord God, na isang simpleng mensahe, madaling maunawaan ng inyong mga anak. Gawin niyo pong malinaw at madaling maunawaan at mai-apply namin sa aming mga kanya-kanyang buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na naririto ngayon. Pagpalain niyo ang inyong pong katotohanan, siyang magbibigay laya sa amin sa lahat ng uri at sa lahat ng mukha ng tanikala na patuloy na ginagawa ng kaaway sa amin. We pray, Lord God, na ang inyong pong katotohanan ang siyang kakalas ng lahat po ng mga uri, ng mga gapos, mga maling paniniwala, at higit sa lahat, magbigay sa amin ng tunay na paglaya at magbigay sa amin ng katagumpayan sa buhay na ito. We pray, Lord God, for your Holy Spirit to just descend upon this place and fill each and every one of us. Take control over this wonderful assembly of yours, Father God, and be glorified as we study and ponder about your word. Thank you, Father. Use me mightily as your mouthpiece, as your channel of your blessing, as your footstool, as your messenger this morning. And may you be our wisdom and understanding, Father God. Clothe us with your righteousness. Surround us with your holy ministering angels. In Jesus' mighty name we pray. Amen. When the world says, marami pong pamantayan ng sanlibutan ito, kung saan, kung minsan tayo mga Kristiyano ay tila naniniwala na rin. Dahil yun po ang uso, yun po ang laganap, at ito po ay acceptable na sa madla, kung kaya't kahit mga Kristiyano ay naniniwala na rin po dito. Pero kung ating pong susuriin at sisiyasatin ang sinasabi ng Biblia, ay hindi naman po pala dapat. Dahil kabaliktaran nito sa sinasabi ng salita ng Panginoon, sa utos at turo ng Panginoon, kung kaya't dapat maunawaan natin ng lubos upang sa gayon, tayo po'y makalaya sa ganitong maling mga kaisipan. Mabigyan tayo ng kaliwanagan at higit sa lahat, mabigyan tayo ng tamang direksyon sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. So ano po ba yung ilang mga mantra o mga kasabihan sa mundong ito na kung saan ay very, very common, very, very popular, and yet popularly contradicting the words of God. So when the world says, unang-una, when the world says, follow your heart. Pamilyar po ba tayo? Di ba, no? Lalo na sa mga kabataan, follow your heart. Di ba? Kapag ang mga kumare, nagkakausap, nagkakamaritisan, follow your heart, mare. Pare, follow your heart. Ayan ang very, very common ngayon, no? Actually, hindi lang ngayon, maging noon pa man. At kahit yung mga sikat na mga artista, no, yung po mga nasa komersyo, yan po ang ini-endorso. Follow your heart. At nakakalungkot, marami mga Kristiyano
ay sumusunod na rin sa kung ano ang uso. Pero ano nga ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa puso? When the world says, follow your heart, but God's word says, guard your heart. Ingatan mo ang puso mo. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang sinasabi ng Bible, sa lahat ng bagay, ingatan ang puso. Dahil diyan nagmumula ang lahat-lahat ng bagay sa buhay mo. For out of it are the issues of life. Ang problema ng ating puso, madalas ito po yung nagiging basihan ng ating pong mga desisyon, mga kinikilos at ginagawa, at kuminsan nagiging pamantayan natin sa buhay. Sabi nga, the heart is the wellspring of life, the source from which all actions, decisions, and beliefs spring forth. Dito po nagmumula lahat po ng ating pong mga ginagawa, lahat po ng issue ng buhay, lahat po ng hangarin at hikain, dito po nagmumula. Dito po nagbubukal sa pusong ito. Or in other words of saying, our heart is the core of our inner self. Ito raw po tayo, yung nasa puso natin. Kaya lang may problema, kapatid. Ano po ang problema? The problem with our hearts is that it has no brain. Wala po siyang utak. And it doesn't think. At hindi po siya nag-iisip. And it has only but emotion, desire, and aspiration. Kumbaga, ito yung imbakan, no? Yung puso natin, imbakan po yan ng naproseso ng utak natin. So, pero hindi po siya yung brain. Ang brain natin nandito, no? Ang puso natin nandito. Kaya lang problema na yan, these two works inseparably. So, ngayon, kung ano yung na-register sa utak, ipaprocess ng utak, kapag daka, kung ano man ang naging outcome nun, iimbak doon sa puso. At yung puso ngayon, ang siyang magdidikta sa atin kung anong gagawin natin. Siya ang somehow malaki ang say, malaki ang tawag dito, yung percentage, no, na nagiging pamantayan natin sa buhay. But the problem is that the brain, the heart has no brain. Hindi siya nag-iisip. Dahil ang utak ang nag-iisip, hindi po ang puso. Kaya nga doon sa isang matandang palabas nila Gabby Concepcion, misa ko nang nabanggit sa atin dito yon. Sabi niya yata doon kay Sharon Cuneta, sabi niya, huwag kang maniwala sa puso mo. Dahil hindi alam ng puso mo kung anong tama at mali. Di ba? Ang puso natin, tibok lang ng tibok yan. Okay? Wala siyang pakialam kung yan ba ay lason na, kakainin niya pa rin yan. Wala siyang pakialam kung yan ay ikapapahamak mo, basta siya, tibok lang siya ng tibok. Hindi mo rin siya masisisi. Bakit? Kasi yun naman ang ipinasok sa kanya ng utak mo. Actually, at the end of the day, wala namang kasalanan actually yung puso mo. No? Kumbaga, merong kinalaman yung utak mo. But the problem is that, kung minsan, ang nasusunod sa atin ay ang puso rather na ang utak. Alam niyo bang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa puso? Bukod sa sinabi niya kanina na above all things, guard your heart, for out of it are the wellspring of life. Ito pang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa puso natin. The heart is deceitful above all things. Sa lawahan daw ang puso natin, no? Deceitful. Anong tawag sa Tagalog sa deceitful? Mapanlinlang. Okay? So, kumbaga para siyang scammer. So our heart is deceitful above all things and beyond cure, walang lunas. Hindi raw po nalulunasan, no? And who can understand it?
Kung minsan, no, hindi nagkakasundo yung utak mo sa puso mo eh. Iba sinasabi ng utak mo, iba rin naman ang tinitibok ng puso mo. Sabi ng utak mo, mali. Sabi naman ng puso mo, tama. Sabi ng utak mo, tama. Sabi naman ng puso mo, mali. Yan ang problema kapag pinaghiwalay mo ang utak mo sa puso mo. Nagkakaroon dito ng dilema. At ang problema, sinasabi ng Bible, ano daw po ang nature ng puso ng tao? Deceitful. At wala na itong lunas. Yun pala ang katotohanan doon. Well, actually, nangyari lang naman ito nung panahon na kung saan ay na-tempt, no, si Adan at saka si Eva ng diablo. At nagkaroon ngayon ng puwang, no, ang kasalanan sa puso ng tao. At all throughout the generation, ayun, sinasabing namana na natin yon. So doon sa Garden of Eden, perfect ang puso ng tao. Kaya lang nagkaroon ng puwang ang kaaway, na penetrate niya ito. At yung sting na yon na natili sa puso ng tao. Kung kaya't sabing ganon, since then and ever since, incurable na siya. Kumbaga, sa puso ng tao, likas na ang korupsyon. Kahit gaano kabanal ng tao, kapag hindi niya ito iningatan, kapag hindi niya ito binantayan, eventually, ang ending niyan, korupsyon. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Kahit pa man yung mga anak natin, pinalaki natin ng maayos, matino, pero lumalaki pa rin, meron pa rin talagang mga nagagawang kamalian. Naalala ko yung kwento ng alakdan at saka ng pagong. Yung alakdan, gusto niyang tumawid sa kabilang riverbank. Siyempre, dahil alakdan siya, hindi naman niya pwedeng langoyin yon. Kaya sabi niya sa pagong, friend, baka pwede namang isakay mo ako sa likuran mo. Tayo tumawid doon sa kabilang dalampasigan. Sabi ng kaibigan niya, hindi pa pwede, ayaw ko. Kasi nanunuklaw ka. Sabing ganon. So sabi naman nung alakdan, hindi, promise, mamatay man sila pero hindi kita tutuklawin. So naniwala naman, no? Ang pobreng si Pagong. So pinasakay niya ngayon sa likuran niya. Ang problema, nung nasa bandang kaligitnaan na sila, nagpupumiglas na si alakdan. Yung pala, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil mayroong natural sa kanya na tila baga mangyayari na anytime. And to cut the long story short, katulad nga po ng inaasahan, tinuklaw niya si Pagong. Sabi ng kanyang kaibigang Pagong, friend, di ba, sabi ko sa'yo, pero sabi mo, hindi mo ako tutuklawin. Pero bakit mo ako tinuklaw? Pasensya na, friend, nature ko talaga ang manuklaw. Ganon din ang puso ng tao. Ang puso po ng tao, nature na po niya, no? Ang pagiging makasalanan. Kaya whether we like it or not, kinakailangan ang pusong yan rendahan. Kinakailangan ang pusong yan ay ingatan at bantayan. Dahil yan po ang kalimitan ang nagbubunsod sa atin sa kapahamakan. Sabi nga, we should be driven with reason and not with emotion. Kaya lang madalas sa atin, we were driven with emotion rather than reason. Mahal ko siya eh. Naalala ko, merong kaibigan eh, pag hindi raw sila ikinasal ng kanyang boyfriend, eh magpapatiwakal siya. Mahal na mahal ko siya, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Parang sabay silang ipinanganak, no? Para silang Siamese twin. Yung mga kalokohan, di ba, kung minsan? Di sa katigasan ng ulo, di ikinasal. Alam nyo na ending. Nagkahiwalayan, kawawa ang naging anak. You see?
Gaano karaming mga buhay ang nasira dahil sa simpleng pagsunod sa tibok ng puso? Gaano karaming relationships ang nasira dahil sa simpleng pagsunod sa tibok ng puso? Gaano karaming pamilya ang nasira dahil sa simpleng pagsunod sa tibok ng puso? Simply by following the dictations of their hearts. Ang dami po. In fact, yung pong mga politicians natin, ang apilan niyan hindi sa utak sa puso. Kaya yung magaling mambola, nananalo. Kasi ang apilan sa puso Oh, gustong-gusto ko siya, gustong-gusto ko siya. At dahil gustong-gusto mo siya, yun ang tinitibok ng puso mo, hindi ka na nag-iisip na meron palang problema. Kilala niyo po si Escumbro? Narinig niyo na si Escumbro? Meron daw pong isang politician na tumawag po sa isang mental health facility. Sabi niya, Direktor, sa susunod na buwan, pupunta ako dyan sa facility mo, ihanda mo ang mga pasyente mo. At ako'y mamimigay ng biyaya, sabi ng Mr. Politician. So, nung pagkatanggap nung direktor, yung balitang yun, tuwang-tuwa siya, kapatid. At dahil niyan, gusto niyang paghandaan yung pagdating ng Mr. Politician na ito. So, ang ginawa niya ngayon, sabi niya, i-impress ko, i-impressin ko si Mr. Politician. Paghahandaan ko siya, meron pa akong 3 linggo para makapag-prepare. So, tuturuan ko ang aking mga pasyente. So, tinuruan niya. Sabi niya, pag itinaas ko ang isang daliri, papalakpak kayo, ha? So, tinuruan niya, isang buong linggo, wala silang ginawa kundi nag-practice. Tinaas isang daliri, palakpakan yung mga baliw. Eh, syempre, mental health facility, ano bang masasabi mo doon? Palakpakan yung mga baliw. So, successful, si Direktor. Pangalawang linggo, tinuruan niya ulit. 2 daliri. At ang gagawin naman ng mga baliw is that tatayo sila at palakpakan. So, sabi niya, tayuan silang lahat, yung mga tao, sabay palakpakan, tayuan, tapos palakpakan. Very good, successful. Eto, 3 linggo na. 3 daliri na ngayon. Pagtaas yung 3 daliri, tayuan yung mga pasyente, palakpakan, sabay, hiyawan. O siyempre, pataas ng pataas yung level. Ito po. So, eto na ngayon. Dumating na po ngayon yung politiko. Sabi niya, ito na, parating na si Mr. Politician. So ngayon, nung pumasok na sa pintuan, senyas kaagad si Direktor. Palakpakan yung mga tao. Hindi makapaniwala yung politician. Sipin mo, siyempre, papalakpakan yung mga yun. Kakaiba to. So ngayon, sabi niya, okay to So, pinakilala na ngayon, ng Direktor, yung pong Mr. Politician. So, doon na siya sa harapan. Talumpati na siya. Ganda ng talumpati niya. Makabagbag damdamin. Natuwa ang Direktor. Paksa niya siyang 2 daliri. Tayuan ngayon yung mga palakpakan sila. Standing ovation. Tuwang-tuwa ngayon yung ginanahan lalo si Mr. Politician. So, to cut the long story short, natapos yung kanyang talumpati, pagkaganda-ganda, talagang hyper na hyper. At nung pababa na siya, senyas kaagad si Direktor, 3 daliri. Siyempre, tayuan, Palakpakan, sabay hiyawan. Speaker. Si Speaker pala yung dumalaw, kapatid. Tuwan-tuwa siya. Wow, ayos to Sabay punta siya kay Direktor. Sabi niya, ayos, Direktor, itong ginawa mo na to Ayos, good job. Marami ka sa akin. Marami kang blessing sa akin. Pero sabi niya, alam mo, Direktor, may napansin ako. Ano yon, Speaker? Merong isang tao dun sa dulo. Walang reaction. Iiling-iling. Tatawa-tawa. Palakpakan na yung mga tao. Wala man lang kaimo-emosyon. Tapos, tatango-tango, lilingo-lingo.
Saan po doon? Sabi ng direktor. Sabi ni politician. Ando doon sa dulo? Yun po ba? Si Escumbro po yun. Si Escumbro, opo. Ay, kasi po yun, speaker, magaling na po yun. Bukas makalawa, susunduin na kanyang pamilya. Oo po, magaling na po yun. Pero wag kang mag-alala. Kasi marami pa namang naniniwala sa'yo. Yung paniwalang-paniwala ka, hindi ka na nag-iisip, wala tayong iniwan dun sa mga pasyenteng yon. Bakit ganon? Kasi ang apila sa puso. Madalas sa mga politiko na nanalo, magaling mambola kung minsan. Although, hindi na panahon natin ngayon. No? Marami nang nagiging eskumbro ngayon. Amen? Palakpakan mga eskumbro. Kasi dati naman tayong baliw eh. Amen? Pinagaling lang tayo ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kapatid, ingatan ang puso. Dahil ang puso mo na yan, hindi alam kung anong tama at mali. We should be driven with reason and not with emotion. So, what should we do with our hearts then? Anong dapat nating gawin sa ating mga puso? Kapatid, when we guard our hearts, kasama po doon, higit sa lahat, surrender your hearts to the Lord. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, surrender mo ang puso mo sa Panginoon mo. Kasi ang puso mo sa lawahan. Ganun naman talaga ang puso, di po ba? Pabago-bago. Ito yung nararamdaman niya. Maya-mayang konti, iba na. Lalo na sa mga kababaihan, di ba? Hormonal imbalance. Okay? Kaya walang ibang pinakamainam na dapat gawin sa puso na yan, kapatid, kung hindi isuko ng isuko sa Panginoon. Araw-araw, every single day of our lives, we've got to surrender our hearts to God. Because our hearts is deceitful. Whether we like it or not, there's only but one person who walked rightly before the Lord, kung kaya't siya nga po ay na-rapture. Amen? Sino yon? Si Enoch. Pero anong ginawa niya? He walked with God. Napanatili niyang maayos ang kanya pong relasyon, ugnayan sa Panginoon dahil lumalakad po siya na kasama ang Panginoon. Pero siguro kung nangyari, hindi siya lumalakad kasama ng Panginoon, malamang sa malamang, hindi siya na-rapture. Siguro sa buong account siya lang merong ganon. Meron namang pangalawa din na na-rapture, si Elijah. Pero si Elijah maraming kapalpakan. Pero ni-rapture siya. Amen? Salamat na lang dahil yung mga may palpak, ni-rapture pa rin ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-alala kapatid, kasama tayo sa rapture. Pero meron din talagang matuwid na ni-rapture ng Panginoon, no? Pero yung kanyang katuwiran simply because he walked closely with God. So ganoon din dapat nating gawin kapatid. Ang pusong yan, dapat isurrender mo sa Panginoon. Pagkagising mo sa umaga, wala ka dapat gawin, Lord, I surrender my heart to you. Dahil ang puso na yan, kapatid, malaki ang papel na ginagampanan niya sa buhay mo. Ang puso na yan, pwede kang ipahamak, pwede kang magkaroon ng make or break dyan. Kung kaya dapat maging maingat po tayo. At walang pinakamainam na dapat gawin sa puso niya kung hindi isurrender sa Panginoon. Then what else? Fill it with God's words all the time. Bugbugin mo yan ang salita ng Panginoon. Punuin mo yan ang salita ng Diyos. Yan ang kailangan dyan. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Psalms 119 verse 11. I have hidden your word, O God, in my heart, that I might not sin against you. Ikinukubli ko ang inyong salita, Panginoon, sa puso ko, upang sa gayon hindi ako magkasala sa inyo. Ganun ang ginawa ni Enoch. He constantly walked with God, hand in hand. Now, kapatid, para tayo huwag magkasala, ang pinakamainam gawin, isurrender ang puso, tapos puspusin mo ng salita ng Panginoon. Dahil kung ano man ang pinapasok mo diyan, kapatid, yan ang magdidikta ng buhay mo. Di ba nga sabi ng salita ng Panginoon? For out of it is the wellspring of life.
Diyan nagmumula, yan ang nagdidikta ng buhay natin. Kung ano ang nirerehistro ng utak natin sa puso natin, kapatid, no? Yan ang magiging outcome ng buhay natin. Ang problema, kapag mali ang natatanggap ng puso natin na nagmumula sa utak natin, kapatid, eventually, mali din ang patutunguhan yan. At tiyak kapahamakan ang naghihintay sa atin sa bandang unahan. So, kinakailangan puspusin niya na salita ng Panginoon. Sabi nga, garbage in, garbage out. Kung anong pinasok mo dyan, siyang lalabas. Kaya ang utak mo, bombahin mo na salita ng Panginoon. Of course, hindi naman ang puso nagbabasa, ang utak. Nakakita ka ba ng puso nagbabasa? Siyempre, puspusin mo ang utak mo ng salita ng Panginoon at kung ano man ang naiprocess sa utak mo, iimbak niya sa puso mo. And I tell you, kapag ka maganda ang naimbak sa puso mo, kapatid, safe and secured ka, hindi ka mapapahamak. Kailan kapag ka mali-mali ang naimbak mo sa puso mo, kapatid, tiyak, yan ang magpapahamak sa iyo. So when the word says, follow your heart, but God's word says, guard your heart. Another is, when the word says, believe in yourself. Diba? Tiwala lang sa sarili, pare. Believe ka lang sa sarili mo. Ano ka ba? Wala ka namang tiwala sa sarili mo. Diba? Very, very uso yun. Very, very rampant yun. But what does the word of God says? Believe in God. John 1 John chapter 5 verse 5. Who is it that overcomes the world? Sino lang daw po yung pwede magtagumpay sa sanlibutan? Ibig sabihin, sino lang daw po yung pwede magtagumpay sa lahat ng hilahil sa buhay? Sino lang daw po yung pwede magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng balakid, sa lahat ng mga kabigatan sa buhay? Kapatid, only he who believe that Jesus is the Son of God. Hindi sinabi dito, only he who believes in himself. Ang sinasabi, only he who believes in God. Siya lamang na naniniwala sa Diyos. When the word says, believe in yourself, but the word of God is very, very plain and simple. Believe in God. Somehow, self-confidence is important, but not that much. Importante din po na meron kang tiwala sa sarili, pangit naman pong kung wala. Amen? Kaya lang, wag naman sobra-sobra. Halimbawa, kung ito yung pamantayan ng Panginoon about the belief level, dito ka lang dapat. Kasi pag nandoon na, sa Lord na yan. Ang problema, ito yung pamantayan ng Panginoon na dapat naniniwala ka sa Kanya, yung para sa Panginoon, kinuha mo. Dapat yung belief level natin sa sarili natin hanggang dito lang. We've got to have a healthy level of self-reliance, kapatid. But the rest dapat ibigay natin sa Panginoon. Total dependence should be placed in the mighty hands of God, hindi sa sarili. At maraming mga tao na sobrang believe sa sarili ang napapahamak. Maraming mga tao na sobrang believe sa kanilang mga ginagawa ang nasasadlak sa dusa. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. And take note, never ever lean unto your own understanding. It's like saying, do not just believe in yourself. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And take note, ang linaw-linaw na sinasabi, sa lahat ng iyong gagawin, ay isangguni mo sa Panginoon. At siya ang magtutumpak sa lahat ng iyong mga nilalakad. Amen? Napakalinaw. Mas malinaw pa sa sikat ng araw, di mo na kinakailangan memorize pa. Pero bakit maraming mga Kristiyano ang nagkakanduwindang-windang ang buhay? Bakit? Kasi masyadong believe sa sarili. Hindi man sinasabi, pero yung kilos mo, yun ang sinasabi. By not praying alone, it's like saying, Lord, I don't need you.
God says, pray at all times. Pero hindi ka nagpipray. All the time you fail to pray. What are you saying? It's like saying, Lord, I don't need you. That's why I don't pray. Sabi na salita ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In everything you do, acknowledge Him. So, when is the time that we are acknowledging God? When we come to pray in the Lord. Pero hindi ka nagpipray. Hindi ka nag-acknowledge sa Panginoon. So most of the time, self-driven ka. Most of the time, ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Kung kaya't, kapag ka nagkaroon na ng problema sa bandang unahan, then, nakakalungkot, it's very, very easy for you to point your bully fingers before the Lord and put the blame on God. Wala namang ibang blame. Dapat i-blame kundi ikaw rin. Dahil masyado kang tiwala sa sarili mo. So wag na wag po tayong matitem, kapatid. Dapat lagi tayo humble. Dapat lagi tayo conscious of the Lord. Kapag dumarating ka sa punto na ikaw ay labis na nagtitiwala sa sarili mo, kapatid, I tell you, tsak, kapahamakan. Sabi nga, pride goes before destruction, sabi ng salita ng Panginoon. Now, by not praying, by not acknowledging the Lord, therefore, it's like saying, you don't need God. Alam nyo, yung pong mga totoong satanista, surprisingly, they don't believe on Satan. You see? They don't also believe in God. Ang totoong satanista. Yung po nakikita natin sa mga palabas, sumasamba sa mga demonyo, sa mga diablo, hindi po yung totoo. Yun po ay theatrical lamang. Ang totoong satanista, they don't believe on Satan. They don't also believe in God. They are simply atheists. So, kung hindi sila naniniwala kay Satanas, hindi sila naniniwala sa God. Tinan mo yung pandaraya ng diablo sa kanila. Dahil ang Bible, malinaw na si Satanas ay isang persona. Tama? But these people don't believe in Satan and yet they are called Satanists. They don't even believe in God simply because they are atheists. At alam nyo, pinaniniwalaan nila, sarili lang nila. Yes. That is exactly the point. Yung tunay nga satanista, natatawalan doon sa mga nagde-depict, nagpo-portray ng mga satanist ko, no? So, napanood ko yung nilang documentary, kapatid, no? Yung palang temple, satanic temple, nasa Massachusetts. And surprisingly, mga satanista at mga totoong satanista, mga law-abiding citizen. Mga good people, mga mababait. Hindi sila masasama. Masama lang yung depiction sa kanila, ng mga portrayal sa kanila ng pelikula. Pero hindi naman pala. So, saan ang deception doon, kapatid? They don't believe in God, they don't believe in Satan, that's doubly wrong. Because there is God, there's also Satan. Amen? You don't just simply believe in God, you've got to believe that there's also Satan. And more so, you don't believe in Satan and don't also believe in God. You've got to believe that there's Satan, you've got to believe also more so that there is God. Isipin mo, doble yung deception sa kanila. And in one way or the other, kapatid, by not acknowledging the Lord, nagmimistula tayo mga satanista. Mabigat yung paratang mo, pastor. Yun eh. Yun yung konsepto eh. So kung di ka nagtitiwala sa Diyos, saan ang tiwala mo? Natural sa sarili mo. Natural, di ka naman nagtitiwala kay Satan. Kasi Kristiyano ka nga. Kaya the point of the matter is that, if you don't recognize the Lord, you will simply fall to that category. So kapatid, no, yun po ang masaklap. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In everything you do, acknowledge Him and He will make your path straight. Direct to God. There's got to be a healthy level of self-reliance, but again, the full dependence should be on God alone. Ano sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6? It is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Hindi sa pamamagitan ng iyong galing, hindi sa pamamagitan ng iyong kakayanan, hindi sa pamamagitan ng iyong lakas, kung hindi sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. And you shall overcome.
and you shall become victorious. Amen po ba? So huwag masyadong bilib sa sarili, ha? Kaya nga sabi ni Haring David sa sarili niya, "Why are you downcast, O my soul?" Kinausap niya yung kanyang kaluluwa, yung kanyang sarili. Masyado kang nalulumbay. Bakit ka nalulugmok dyan? Praise the Lord! Purihin mo ang Panginoon. For I will yet praising the Lord. See? Kinakausap niya na sarili niya. Kasi ang problema kuminsan ng sarili natin, kapatid, pag hindi mo binabraso, dahil nga likas sa atin ang pagiging makasalanan, eventually, we will decay. Sino ho dito ang nagme-maintenance? Dami, no? Dami natin, kapatid. Okay. Gaano tayo katagal na Mother, ilang taon ka na nagme-maintenance? 5 years pa lang? Ba? Daig pa kita? Oh. Nagme-maintain ka, inom ka ng gamot araw-araw. Tanong, gumagaling ka ba? Hindi, no? Nakokontrol lang yung symptoms. Tama? Because that's the nature of it. Ganon din po ang puso ng tao. Ganon po ang nature ng tao. Ang nature ng tao, makasalanan. Ang nature ng tao, decaying, deteriorating. Kaya kinakailangan mo siyang i-maintain. Amen? Ang nature ng tao, self-reliant. Yan ang problema kay Adan at Eva eh. Nawala nila sa atensyon nila ang Panginoon, kaya ngayon nagtiwala sa sarili nila, yun ang naging kapahamakan nila. Then another is that when the word says to see is to believe, but the word of God says, believe first, then you will see. Amen? Baliktad na baliktad po talaga. No? Pakita mo muna sa akin bago ako maniwala. Ganun po ang pamantayan ng sanlibutan. John chapter 11 verse 40, Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Sino kausap niyo dito? Si Martha. Yun po yung panahon na kung saan si Lazaro ay namatay at na meron ng ilang araw na nakalibing sa libingan. So dumating ang Panginoon. Sabi niya, nasan si Lazarus? Sabi ng kapatid, nasa libingan na po. 4 na araw na po siya nando doon. Halika tayo magtungo. Buksan ang pintuan. Panginoon, mabaho na po yun. Naaagnas na marahil. So kapag daka, sinabi niya, di ko ba sinasabi sa iyo, di ko ba nasabi sa inyo, na kapag sumampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So anong ginawa? Binuksan. At sabi ng Panginoon, Lazarus, lumabas ka! Lumabas si Lazarus. No? Nakabenda pa, kapatid. Buti pinangalanan ng Panginoon. Bakit? Kasi kung sinabi ng Panginoon, lumabas kayo! Lahat ng mga patay na nando doon, lalabas lahat eh. Di ba? Lahat ng mga nakalibing, no? Mga todos los santos, magsisipagbangunan lahat, no? Kaya lang very specific ang Panginoon. Lazarus, lumabas ka. Nakita nga ni Mark, oh, Lord! Lalo siyang napaibig sa Panginoon in case she came to worship the Lord. And since then, she never stopped worshiping the Lord together with her family. So sabing ganon, to see is to believe. Yes, somehow, but that is only applicable in a particular situation. Especially sa pamantayan ng sanlibutan. Yan ang pamantayan ng sanlibutan. To see is to believe. But when it comes to serving the Lord, faith is a must. Believe first, then you will see. Manampalataya ka muna, magtiwala ka muna, maniwala ka muna, at saka mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi the other way around. Kapag ka the other way around, kapatid, worldly yan. Yan po ay pamantayan ng sanlibutan at hindi po yung pamantayan ng Diyos. So sabi ng Panginoon, in Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So yun daw pong pananampalataya, ito raw po ay pagtitiwala, no? Yung confidence, yung tiwala na meron kang inaasahan. Meron kang tiwala sa iyong inaasahan. At higit sa lahat, ito raw po ay katibayan, no? Nang hindi mo pa nakikita. O yun yung pananampalataya.
Naniniwala ka sa isang bagay na hindi pa nakikita, pero meron kang kumpiyansa na meron nun. Sample. Sino dito naniniwala ng langit? Taas ang kamay. Yung iba hindi nagtataas ng kamay. Anong ibig sabihin? Hindi kayo naniniwala sa langit. So, ang tanong, nakita mo na ba ang langit? Hindi pa, di ba? Pero naniniwala ka may langit. Yan yung sinasabi na salita ng Panginoon. At ito pinakamaganda. Time will come, papasok ka sa kaharian ng langit. Amen? Lahat ng papasok sa kaharian ng langit, pumalakpak ng malakas na malakas. Dapat lang, kapatid. Di ba? Hindi yan... Okay? Or gano'n, ha? So, kapatid, lahat tayo naniniwala na may langit. Tama? At naniniwala tayo that one day soon, papasok tayo sa kaharian ng langit. Amen? Dahil yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi mo pa man nakikita, pero naniniwala ka. At meron kang kumpiyansa that one day soon, I will enter the gates of heaven and to be with the Lord forever and ever. And that's faith. For without faith, it's impossible to please the Lord. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mabibigyan ng kagalakan ng Panginoon. Or to please the Lord simply because our God cannot be seen. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nadarama natin siya. Amen? And faith is a must. Kapag wala kang faith, yun yung sinasabi sa satanista. You see? So, ano sabi? John chapter 20, verse 29. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Then blessed are those who have not seen me and yet have believed. Sino po ang kausap dito? Si Tomas. Si Tomas na Absinos. Minsan nagpakita ang Panginoon sa kanilang grupo, sa mga disipulo. Sabi ng mga tropa niya, Tomas, nagpakita sa amin ng Panginoon. Di nga. Di ako naniniwala. Hindi, nagpakita talaga sa amin. Hindi ako maniniwala, maliban na lamang na maitusok ko yung daliri ko sa butas ng kanyang mga kamay at tagiliran. Amen? Anong standard meron si Tomas? Worldly standard. Amen? So nagpakita ngayon ng Panginoon. Tomas. Marika. Umay katoy. Ali dire. Come over here. So, lumapit ngayon si Tomas. Ipasok mo ang daliri sa sa butas ng aking mga kamay. Nung pinasok niya, may papangalawa pa dito pa sa tagiliran. Nung pinasok niya, sabi niya, My Lord, my God! Sabi ng mga iglesia ni Cristo, hindi naman God si Jesus eh. Pero sabi ni Tomas, My Lord, my God. Diba, no? So saka pa lamang siya naniwala, Sabi ngayon ng Panginoon, naniniwala ka na ngayon. Dahil nakita mo ko. Pero masigit na pinagpala yung mga naniniwala kahit hindi pa man nakakakita. Amen? Pumalakpak ang lahat ng pinagpala. Hallelujah! Pinagpala po pala tayo, kapatid. Kaya ang tawag sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, maging ng lalaking lahat, kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka, kapatid. Hallelujah! Alam nyo, nakakalungkot talaga ang standard ng sanlibutan. Pagkayan ang pinaiiral natin sa atin buhay, kapatid, I tell you, yan ang kipapahamak sa atin. Di ba, no? Sa sanlibutan talaga, to cease to believe. Kahit may sala na, dahil walang pruweba, innocent until proven guilty. Saan ang paper trail? Pakita mo muna ang pruweba. Di ba ba? Kahit siya may sala, kahit siya may kagagawan, kahit siya yung promotor, kahit siya yung tinatawag nating salarin, dahil walang pruweba,
absuelto. Amen? Yan po ang pamantayan ng sanlibutan. Pero sa Panginoon, maloloko mo ang lahat. Lokohin mo na lelang mo. Pero hindi mo maloloko ang Diyos. Alam ng Diyos kung totoo ka nagtitiwala sa Kanya o hindi. At ang sabi nga ng Panginoon, for the righteous shall live by faith. Sino po mga righteous dito? You shall live by faith. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung itinuturing mo ikaw na righteous in the eyes of God simply because you have accepted Jesus as your Lord personal Savior, and so therefore you are legally righteous now in the eyes of God, then it is all you are expected to live by faith. Hindi ka dapat nagli-live by sight. Ang linaw-linaw na sinasabi ng Panginoon, you've got to live by faith and not by sight. And the good thing is that every believer has faith, or every individual being has faith. Amen? Lahat naman ng tao may pananampalataya eh. Kaya lang problema, yung object ng pananampalataya. Kasi nagiging effective ang isang pananampalataya kung pinanampalatayanan mo ay may kapangyarihan. Pero nagiging useless ang iyong pananampalataya kung ito po ay nakatuon sa maling object. Amen? May mga tao naniniwala sa horoscope. Ano bang horoscope ngayon? Leo ako eh. Sino bang Virgo dito? O, di ba? May tumaas ka agad ng kamay. Meron bang Pisces dito? Ha? Meron bang Sagittarius? May mga ganon, naniniwala sa horoscope. May mga tao naniniwala sa swerte. Di ba? O lahat ng naniniwala sa swerte, pag naniniwala ka dyan, sigurado mamalasin ka. Kaya huwag ka na maniwala. May mga tao naniniwala sa bituin. Di ba? May mga tao naniniwala sa buwan. May mga tao naniniwala sa sariling kakayanan. Amen? Faith na rin may tuturing yun. May mga tao naniniwala sa kapangyarihan ng pera. Amen? But then again, sabing ganon, kailan nagiging effective ang faith? First, kung meron kang faith na totoo, at ito po ay nakatuon sa isang object, sa isang bagay na may kapangyarihan. May mga tao naniniwala sa isang bagay na may mata, ngunit di nakakakita. May mga taong naniniwala sa isang bagay na merong tenga na hindi nakakarinig. May bibig na hindi nakakapagsalita. May mga kamay na hindi nakakakilos, nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad. At naniniwala sila dun. Tanong, may kapangyarihan ba? Wala. Kaya at the end of the day, talo. Sayang ang pananampalataya. Now kapatid, kung ang pananampalataya mo ay nakatuon kay Kristo, pinagpala kang lahat. Bakit? Dahil ang Diyos na pinanampalatayanan mo ay makapangyarihan sa lahat. Buhay! And so therefore, hindi nasasayang ang pananampalataya mo. At ikaw, at the end of the day, siguradong panalong-panalo. Amen? And to God be the glory. Dahil ang church na ito, itinutuon tayo sa totoo. Itinutumpak tayo sa tama. Tayo ginagabayan at pinapatnubayan sa pangkapangyarihang Diyos. Salamat sa Panginoon. Kasi dinami-dami ng organisasyon, kasi dinami-dami po ng simbahan at iglesia sa mundong ito. At ikaw ay naitumpak ang iyong bawat panyapak sa lugar na ito. Pagpalain ng Panginoon sa buhay mo. So kapatid, Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe you have received it, and it will be yours. Grabe, no? Very, very positive. Very, very sure ang promise na ito. Sabi nga noon, therefore, I tell you, whatever you ask in prayers, believe that you have received it, and it will be yours. Diba? 100% very, very sure. Believe and it will be yours. Pero may factor yung kapatid. May konteksto. Sinong pinaniniwalaan mo? Para makapangyari yan, walang iba kung hindi si Kristo. 100% very, very sure. Believe and it will be yours. Pero may factor yung kapatid. May konteksto. Sinong pinaniniwalaan mo? Para makapangyari yan, walang iba kung hindi si Kristo. 100% very, very sure. Believe and it will be yours. Pero may factor yung kapatid. Sinong pinaniniwalaan mo? Para makapangyari yan, walang iba kung hindi si Kristo.
Dapat tama ang object ng iyong pananampalataya upang sa gayon, ito'y may kapangyarihan na bumago. Ito'y magbigay sa atin ng himala at higit sa lahat magbigay sa atin ng kapangyarihan. And it will be yours. Amen? Kaya kapag ka nanalangin, kapatid, believe it that you have received it. Lord, magkakaroon ako ng bagong bahay at lupa. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Dapat malinaw. No? Ilang palapag? Ilang kwarto? Tama? Gaano kalaki? Specific. Lord, salamat, magkakaroon ako ng magandang sasakyan. Anong gusto mo? May kortina? Yung dinig na dinig ang sound sa labas? Di ba? Specific ka dapat. Lord, Fortuner. BYD na full electric. Wow, hallelujah. That if you believe, it shall be yours, because what you have believed in is alive, alert, enthusiastic, and all-powerful, who is the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? So kapatid, in closing, when the Word says, follow your heart, but the Word of God says, guard your heart. Huwag kang basta-basta nagtitiwala sa puso mo, kapatid. Ipapahamak ka niyan, maniwala ka. Naniwala ba kayo? Naniwala kayo para dito magtagal. When the Word says, believe in yourself, nako, wag. No. No? Tonti lang. Yung buo sa Panginoon. Amen? When the Word says to cease to believe, sa mundo yan. Pero when you serve the Lord, you've got to believe first. Then you will see the glory of God. Father God, we thank you. We thank you so much, Lord God, for your message today. And whatever things that we have learned from your message, oh God, we pray that all these things will be inculcated in our hearts, in our minds. And may this bring glory to your holy name. And may you find us faithful in doing whatever thing that you want us to do. Father God, forgive us. If there are times that we fully believe on ourselves, if there are times that we follow our hearts instead of guarding it, Lord, there are times that we demand, Father God, proof before we believe. But this time, Father God, thank you for reminding us that we've got to believe first in you. Then we will see your glory all the more in our lives. Thank you, dear Lord. Bless whatever things that we have learned this morning, oh God. And all these things will be cherished in our hearts, inculcated in our hearts. And this will serve as our guidance in this lifetime. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sama-sama po nating ipanalangin ang ating pagbibigay. Panginoon, walang hanggang pasasalamat po ang nilalaman ng aming mga puso para sa inyo. Tunay nga pong isang pagpapala ang makapagbigay papuri sa inyo at makapag-aral ng inyong salita. Nais po naming ibalik sa inyo ang lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming mga ikapo at handog. Naway tanggapin niyo po ang lahat ng ito para sa pagpapalaganap ng inyong kaharian. Patuloy niyo po kami gawing daluyan na inyong pagpapala. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.